Itigil mo ang lahat ng ginagawa mo ngayon. Hindi nagkataon lang na narito ka sa araw na ito, ang ika-15 ng Hunyo. Ang oras na inilaan mo sa napakaraming bagay na tila apurahan, ngunit walang ugat, ay dumating na sa punto ng pagbabago. May isang apurahan na wala sa orasan kundi nasa iyong kaluluwa. Naramdaman mo ito nang gumising ka kanina. Naramdaman mo na may isang bagay na kailangang sabihin, may isang bagay na kailangang ayusin, at marahil sinubukan mong baliwalain ito, ngunit ang totoo ay hindi na kayang pasanin ng araw ng bukas ang bigat ng dapat lutasin ngayon. Hindi ako naparito upang maghatid ng impormasyon, naparito ako upang maghatid ng pagkilala. Para sa oras na ilalaan mo sa akin, mauunawaan mo kung bakit. Sa kabila ng lahat ng iyong pagsisikap, ng lahat ng iyong masipag na trabaho, ng lahat ng iyong dedikasyon, ang ilang mga pinto ay talagang hindi nagbukas. Maiintindihan mo ang hindi nakikitang padron na humubog sa iyong mga desisyon, at higit sa lahat, ibibigay ko sa iyo ang susi upang maunawaan kung bakit ka dinala sa mismong pagkikitang ito, sa mismong sandaling ito. Alis ka rito taglay ang kalinawan ng isang taong sa wakas ay nauunawaan na ang kanyang lugar sa galaw ng isang bagay na mas malaki. Manatili ka hanggang sa huli dahil ang sasabihin ko sa iyo ay ang nais na ibulong sa iyo ng katahimikan sa loob ng ilang linggo. Napapansin mo ang mga senyales, hindi ba? Mga bagay na tila maliit, ngunit kapag pinagsama-sama, lumilikha ng bigat na hindi mo maipaliwanag. Alam mo ba ang malalim na pagkapagod na iyon, na hindi nawawala kahit pagkatapos ng isang buong gabing tulog? Hindi ito pisikal na pagod. Ito ay pagod ng isang taong nagdadala ng mga pasaning hindi para sa kanyang mga kamay. Sa nakalipas na mga linggo, naramdaman mo ang isang hindi mapigilang pagnanais na lumayo sa mga lupon na dati ay komportable, sa mga usapang ngayon ay tila hungkag. Para bang ang iyong espiritu ay nagbabago ng frequency habang ang iyong mundo sa paligid ay nananatili sa iisang istasyon, at ang mga panaginip napakalinaw, halos totoo, nag-iiwan ng mga bakas na nararamdaman mo sa buong araw. Nabubuhay ka sa panahon ng sapilitang pagbitaw kung saan ang lahat ng peke ay inaalis, hindi upang iwan kang walang laman, kundi upang iwan kang magaan. Huwag mong ipagkamali ito sa depresyon. Huwag mong ipagkamali ito sa pagkabigo. Ang iyong nararamdaman ay ang pagkakalibrate ng isang instrumento na inihahanda para sa isang mas mataas na nota. Para kang nasa isang silid kung saan inaayos ang liwanag at ang unang reflex ay ang discomfort, ngunit ang layunin ay ang kalinawan. Ikaw ay nire-recalibrate. Ang bawat pintong hindi nagbukas ay isang kaligtasan mula sa isang landas na maglalayo sa iyo sa iyong tunay na itinalaga. Ang bawat taong lumayo ay upang magbigay daan para sa angkan na tunay na nauunawaan ang iyong wika. Kung ito ay sumasalat sa iyong puso, kung naramdaman mong lumiwanag ang bigat sa iyong mga balikat sa pagdinig ng mga salitang ito, gusto kong gumawa ka ng marka ngayon. Hindi ito basta numero, ito ang simbolo ng kawalang hanggan, ang numerong kumakatawan sa makalangit na kaayusan, ang pag-apaw na nangyayari kapag ang pagsunod ay sumalubong sa layunin. Kung ang isa man sa mga senyales na ito ay dumapo sa iyo, kung ang katotohanan ito ay umalingaw-ngaw, i-type mo ang 888 at bumalik ka agad sa akin. Ngayon na iyong inangkla ang katotohanan ito, tingnan natin kung ano ang nasa ilalim ng lahat ng ito. Bakit? Kahit na sobra kang nagsisikap, ang pakiramdam ay para kang natigil. Nag-operate ka sa loob ng maraming taon sa ilalim ng isang padron ng pagkapagod na walang layunin. Naniniwala na ang iyong halaga ay nakatali sa dami ng pagsisikap na iyong ginugugol. Naniniwala ka na upang maging karapat-dapat, kailangan mong dumugo. Inihalo mo ang iyong pag-aalay sa iyong pagiging produktibo, at ito ay lumikha ng isang siklo kung saan ikaw ay napapagod,
ngunit hindi ka nabubuo. Para itong subukang punuin ang isang tangke na may butas na hindi nakikita sa ilalim. Nagtatrabaho ka, nananalangin ka, nagbibigay ka, ngunit ang tangke ay tila hindi napupuno. Ang padron na iyong sinunod ay sa isang taong sumusubok na magtayo ng bahay sa ibabaw ng lupa na hindi pa nalilinis. Sinusubukan mong anihin ang mga bunga mula sa mga butong itinanim sa lupang pinabayaan ng maraming henerasyon, isang lupang iyong minana, ngunit hindi mo alam kung paano alagaan. Isipin mo sandali ang isang hardin na pag-aari mo, ngunit iniwan sa pangangalaga ng iba ng matagal na panahon. Bumagsak ang mga bakod, naghari ang mga damo, at ang mga bulaklak na dapat ay namukadkad ay nasasakal na. Sa loob ng maraming taon, pumasok ka sa hardin na iyon na sinusubukang putulin ng patay, sinusubukang bunutin ng tuyo, laging nagmamadali, laging nag-aalala sa sasabihin ng mga kapitbahay. Sinubukan mong ayusin ang hardin gamit ang mga kasang ibinigay sa iyo ng iba, mga kasang hindi angkop para sa partikular na lupang iyon. Sinubukan mong pilitin ang paglago sa isang panahon na dapat ay pahinga. At iyon ang dahilan kung bakit ka pagod. Hindi dahil walang halaga ang hardin, kundi dahil sinusubukan mong maging hardinero, ang master at ang binhi mismo sa iisang oras. Nakalimutan mo na ang lupa. Upang maging mataba muli, kailangan mo nang kilalanin. Kailangan mong tumigil sa pakikipaglaban sa mga damo at simulan ang pagtingin sa lupa. Kung ang larawang ito ng hardin ng isang bagay na pinabayaan ngunit bumubuhay pa rin sa kaibuturan ay humipo sa iyo sa paraang hindi mo maipaliwanag, gusto kong selyuhan mo ang sandaling ito. Kapag nag-type ka, hindi ka lamang nagpapadala ng mensahe. Ipinapahayag mo sa iyong sariling espiritu na ang panahon ng pagpapanggap na okay lang ang lahat ay tapos na at handa ka na para sa proseso ng pagpapanumbalik na magsisimula ngayon. Hayaan mong maitala ang pagpapatunay na ito, matatag at may kamalayan at pagkatapos ay bumalik ka sa ating usapan. Ang solusyon sa iyong pagkapagod ay hindi mas maraming pagsisikap. Hindi mo kailangang tumakbo ng mas mabilis. Hindi mo kailangang patunayan pa ang iyong sarili. Ang solusyon ay ang pagsuko sa proseso ng pagbabalik. Ito ang sandali kung kailan ka titigil sa pagtatanong ng ano ang dapat kong gawin at magsisimulang magtanong ng sino ako. Ang pagsisikap na inilapat mo hanggang ngayon ay pantao, ito ay limitado, ito ay batay sa iyong sariling lakas. Ang pagpapanumbalik gayon paman ay isang gawa ng pagtanggap. Ito ay ang pag-unawa na ang hardinero, ang tunay na nakakaalam ng lupa, ay naroon na palagi, naghihintay na bitawan mo ang kasang hindi angkop upang mahawakan niya ang iyong mga kamay. Sinubukan mong maging Panginoon ng iyong sariling ani, samantalang ang iyong tanging papel ay ang maging tagapangalaga ng lupa. Kapag nag-relax ka, kapag tumigil ka sa pagpilit ng pinto, ang sa iyo ay magsisimulang maakit ng iyong sariling kalikasan, ng iyong bagong frequency. Hindi ito tungkol sa paggawa, ito ay tungkol sa pagiging. Hindi mo kailangan ng 10 hakbang na plano para baguhin ang iyong buhay. Kailangan mo ng isang sandali ng katahimikan at ng isang desisyon na huwag nang dalhin ang hindi sa iyo. Ito ang ibig sabihin ng mapili. Ang kalayaan na hindi na kailangang pumesto sa mga lugar kung saan ka inilagay, kundi ang manirahan sa lugar kung saan ka dinisenyo at dito nagbabago ang iyong interaksyon. Kung ang salitang ito ay nagdala ng kapayapaan sa lugar kung saan dati ay pagkabalisa lamang, hayaan mong ang iyong like ay maging iyong walang salitang amen. Hindi bilang isang click, hindi bilang isang metric ng social media, kundi bilang isang kilos ng espiritual na pagsang-ayon sa pagitan ng sinabi at ng iyong tinatanggap para sa iyong buhay simula ngayon.
Tumingin ka sa gilid, sa metaporikal na paraan. May isang tao sa iyong buhay, isang taong kilala mo na eksaktong dumadaan dito. Isang taong nagpapakita ng pagkapagod na walang ibang napapansin. Isang taong may lihim na pag-asa na nabubuhay sa isang katahimikan na walang ibang gumagalang. Isang taong habang nagsasalita ako ay pumasok sa iyong isipan. Ang taong ito ay hindi nangangailangan ng payo, kailangan niya ng paghahatid. Ipadala ang nilalamang ito sa kanya. Hindi tulad ng nagre-rekomenda ng isang video, kundi tulad ng isang naghahatid ng mensaheng ipinagkatiwala sa iyo. Ikaw ang mensahero ngayon. Maging instrumento ng kumpirmasyon para sa isang taong halos sumusuko na sa paghihintay. Ikaw na naglakad hanggang dito, na kumilala sa mga senyales, na naunawaan ang pangangailangang tumigil sa pakikipaglaban gamit ang sariling lakas, at ngayon ay nararamdaman ang katahimikan ng isang sumuko. Dumating na ang oras upang silyuhan ang iyong pangako. Bago tayo magtapos, gusto kong ipahayag mo ang iyong posisyon, hindi bilang isang kahilingan, kundi bilang isang katotohanan. Isang kumpirmasyon na ang pagkakakilanlang dala mo ay hindi tinutukoy ng panlabas na mga pangyayari, kundi ng awtoridad ng naghatid sa iyo hanggang dito. Isulat mo ng dahan-dahan, damhin ang bawat letra, damhin ang katotohanan ng pagiging kung sino ka. Ikaw ay nakatuon, ikaw ay inatasan, ikaw ay isinugo. Ikaw, ang diagnosis para sa pagkapagod na iyong nararamdaman ay hindi ang kawalan ng pisikal na pahinga, kundi ang pagpupursige sa isang padron ng pagsisikap na wala ng tunay na layunin. Sa mahabang panahon, naniwala ka na ang katapatan sa iyong tawag ay sinusukat ng tindi ng iyong pawis at ng dami ng sakripisyong naipon mo sa paglipas ng mga buwan. Kinumbinsi mo ang iyong sarili na kung sarado ang pinto, ang problema ay hindi ka pa sapat na malakas na kumatok. Ito ang bitag ng bulag na pagsisikap. Nag-operate ka na parang ang ani ay lubos na nakadepende sa iyong kakayahang araruhin ang lupa sa isang bukirin na hindi na sa iyo. Ang katotohanan ay pagod ka hindi dahil sa ikaw ay nabigo, kundi dahil sinubukan mong panatilihing buhay ang isang halaman sa lupang hindi na nagtataglay ng nutrisyong kailangan para sa kung ano ang nakatakda kang mamukadkad ngayon. Ang padron ng pagkapagod na walang layunin ay isinilang mula sa pagtatangkang panatilihin gamit ang iyong sariling lakas, ang isang bagay na idineklara na ng panahon na tapos na. Isipin mo ngayon ng malinaw ang metapora ng isang pinabayaang hardin, isang espasyo na dating sentro ng iyong pangangalaga at atensyon. Ngunit dahil sa natural na daloy ng mga panahon ay naging isang lugar ng mga damo at matigas na lupa. Ginugol mo ang iyong mga araw sa pagsisikap na mapabulaklak ang wala ng mga buto. Dinidiligan ang tuyong lupa, taglay ang pag-asang. Kung magsisikap ka lamang ng kaunti, ang halaman ay muling uusbong. Ngunit ang hindi mo napansin habang nakatuon ka sa manual na trabaho, ay ang hardin ay hindi naghihintay ng mas maraming pagsisikap. Ito ay naghihintay ng isang transisyon. Ang ugat ng iyong kasalukuyang paghihintay ay wala sa iyong kawalan ng kakayahang gawin, kundi sa iyong pag-aatubili na iwanan ang mga kasang hindi na angkop para sa bagong panahon na ito. Tuyo ang hardin dahil ang iyong puso ay lumipat na sa ibang lupa, ngunit ang iyong mga paa ay matigas pa ring nananatili sa lumang lugar. Para itong isang sistema ng nabigasyon na matigas ang ulong kumukwenta muli ng isang rutang wala na. Ang ugat ng iyong sakit ay ang pagkakabit sa isang tagpong wala ng bunga, at iyon ang dahilan kung bakit, gaano man kalaki ang iyong trabaho, ang huling resulta ay tila laging dumudulas sa pagitan ng iyong mga daliri. Hayaang ang maliit na pagpapahayag na ito ay gumana bilang isang selyo ng espiritual na kahandaan, isang marka na naghihiwalay sa iyong lumang kasaysayan mula sa bagong realidad na malapit ng magbukas. Ang pagkilos ng pag-type ng 3 salitang ito
ay ang pagkilala sa iyong kahandaang iwanan ang natuyo sa nakaraan. I-type mo, damhin ang pag-aalay na ito at pagkatapos ay bumalik ka agad upang magpatuloy. Ang solusyon sa makatuwid ay wala sa isang bagong pangkat ng mga layunin o sa isang mas agresibong estratehiya sa buhay. Ang solusyon ay nasa isang pagbabalik, isang paggalaw pabalik sa iyong sariling kakanyahan na iyong naiwan na nakakalat sa daan habang sinusubukan mong pasayahin ang lahat at maglingkod sa mga layuning hindi kailanman sa iyo. Hindi mo kailangang magtayo ng bagong pundasyon. Kailangan mo lamang alisin ang mga batong inilagay mo sa ibabaw ng umiiral na. Ang pagsuko na para sa marami ay tila isang anyo ng pagkatalo ay sa katunayan ang iyong pinakamalaking tagumpay. Ito ang sandali kung kailan mo ibinababa ang mga armas ng pagbibigay katwiran sa sarili at pinapayagan ang buhay mismo na matagpuan ang kanyang natural na daloy. Hindi ito tungkol sa pag-abandona sa trabaho, kundi tungkol sa pag-abandona sa laban sa agos ng kung ano ang idinisenyo para sa iyo. Kapag tumigil ka sa pagpilit ng pinto, sa wakas ay may panahon ka upang mapansin na ang bintana ay bukas na pala sa lahat ng panahon. Sa pag-unawa na ang iyong halaga ay wala sa iyong ginagawa, kundi sa frequency kung saan ka nag-vibrate, magsisimula kang makaakit ng mga tao at pagkakataong hindi kailangang habulin. Ito ay isang pagbabago ng polarity. Ang iyong hinabol ng husto ay magsisimulang maakit ng iyong bagong postura ng katahimikan. At kung ang pagkaunawang ito ay nagdulot ng kalinawan sa lugar kung saan dati ay pagkabalisa lamang, pahintulutan mong ang iyong like ay maging iyong walang salitang amen. Hindi bilang isang metric ng social media, ni bilang isang paghahanap ng pagpapatunay, kundi bilang isang kilos ng espiritual na pagsang-ayon sa pagitan ng nahayag dito at ng iyong tinatanggap para sa iyong buhay mula sa mismong sandaling ito. Ito ay isang tahimik na selyo, isang paraan ng pagsasabi na ang mensahe ay natanggap at na ang iyong pangako sa katotohanan ay mas malaki kaysa sa anumang takot na iyong naramdaman hanggang ngayon. Manatili sa ganitong estado ng katahimikan, panatilihin ang persepsyong ito na ang laban ay tapos na. Mayroon sa mismong sandaling ito, isang tao sa iyong larangan ng paningin, isang taong kasabay mong lumalakad sa paglalakbay na ito, na nagdadala ng isang hindi nakikitang bigat na walang ibang napapansin. Iyon ang taong nagtatrabaho ng may tahimik na kasipagan, na laging nandyan para sa lahat, ngunit sa loob-loob, nararamdaman na ang kanyang sariling layunin ay unti-unting nasisira sa katahimikan. Kilala mo ang taong ito. Ang kanyang mukha ay pumasok sa iyong isipan, habang nagsasalita ako tungkol sa pinabayaang hardin at sa pagkapagod na walang makitang pahinga. Sinusubukan ng taong ito na mapanatili ang anyo, pinananatiling nakatayo ang istruktura ng buhay, habang ang kanyang panloob ay sumisigaw para sa isang pagbabago ng panahon. Ang kanyang pagod ay hindi pisikal. Ito ay isang pagkapagod ng kaluluwa na isinilang mula sa pagsisikap na maging suporta ng lahat nang hindi kailanman sinusuportahan ng anuman. Ipadala ang mensaheng ito sa kanya. Ang natanggap mo ngayon ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay isang paghahatid na kailangang makarating sa mismong destinasyong iyon. Ang iyong naisip ngayon ay isang taong tulad mo ay nabuhay sa paghihintay, ngunit ngayon ay handa na para sa paghahayag. Ang pag-ukol ng iyong sarili sa pagdadala ng salitang ito pasulong ay ang unang pagsasanay ng awtoridad sa iyong bagong yugto. Huminga ka ng malalim, damhin ang tibay ng katotohanan ito na naninirahan sa iyong dibdib at maghanda para sa huling selyo ng paghahatid na ito. Hindi ka na nag-ooperate mula sa pagsisikap ng laman, kundi mula sa awtoridad na ipinagkaloob sa iyo sa sandaling nagising ka sa tawag na ito. Bago natin tapusin ang bahaging ito ng ating paglalakad, gusto kong ipahayag mo ang iyong bagong pagkakakilanlan.
Huwag mong hilingin ito, huwag mong hintayin ito, huwag mong tanungin kung ito ay sa iyo. Sabihin mo lamang ito, i-type mo ng dahan-dahan salita bawat salita, pahintulutan ang bawat letra na maging isang utos na sumaselyo ng autoridad sa iyong buhay para sa natitirang bahagi ng panahong ito. Ang pagpapahayag na ito ay hindi isang hangarin, ito ay isang katotohanan na sinusuportahan na ng mismong daloy na ating kinilala lamang. Ang iyong na-type ay ang patotoo na hindi ka na gumagala, kundi naglalakad na may malinaw na destinasyon. Ngayon, tanggapin mo ang itinalaga para sa sandaling ito ng pagtatapos. Ikaw ay nakatuon sa katotohanan ngayon ay pumipintig sa iyong puso. Ikaw ay inatasan upang mabuhay ang bagong realidad na ito nang hindi lumilingon at hindi pinapayagan ang pagdududa na dumumi sa iyong bagong landas. Ikaw ay isinugo upang maging isang tanglaw ng katahimikang iyon na matatagpuan lamang ng natutong tumigil sa pakikipaglaban laban sa banal. Ang iyong paglalakad hanggang dito 15 ng Hunyo ay hindi isang aksidente sa daan, kundi isang pagtitipon ng mga paghahanda na naantig na ng iyong espiritu. Kahit na ang iyong isip ay sinusubukan pang maghanap ng mga lohikal na paliwanag para sa wala namang lohika. May bigat kang dala, isang patuloy na pakiramdam na kahit na ginawa mo ang lahat ng inaasahan, ang mga pintong dapat ay nagbukas ay nanatiling matigas na sarado. Ang hindi mo napansin hanggang sa sandaling ito ay ang pagtutol na ito ay hindi isang senyales na nasa maling landas ka, kundi isang banal na proteksyon upang hindi ka pumasok sa mga lugar na hindi na kayang tumanggap ng sukat ng kung ano ka na. Ang pagkahapon na iyong nararamdaman sa umaga, ang biglaang pagnanais na umatras mula sa ingay, ang pakiramdam na ang mga mababaw na usapan ay para na ngayong banyagang wika na ayaw mo nang matutunan. Lahat ng ito ay mga sintomas ng isang malalim na pagkakalibrate. Napansin mo ang mga numero, mga padron, hindi inaasahang pagkikita sa mga ideya na dati ay tila malayo sa iyo, at ito ay nangyayari dahil ang iyong persepsyon ay inaayos para sa isang mas mataas na frequency. Kung sa anumang bahagi ng paglalakbay na ito ay naramdaman mong nawalan ka ng hininga o ang katahimikan ay naging hindi mabata, intindihin mo na sa katahimikan naninirahan ng bago. Kung kahit isa sa mga senyales na ito ay humipos sa iyong kaluluwa, kung ang iyong mga balikat ay lumuwag sa pagdinig ng mga salitang ito, gusto kong magpahinga ka sandali ngayon. Huminga. Hayaang ang katotohanan ay matagpuan ang kanyang lugar ng pamamahinga. Ang iyong pag-type ng 3 numerong ito ay ang iyong tahimik na oo, ang iyong pagsang-ayon sa daloy na binubuksan. Ang numerong 888 ay nagdadala ng enerhiya ng pag-apaw, ng kawalang hanggan na yumuyuko upang hawakan ang lupa. At sa pagtatala nito, pinipirmahan mo ang iyong termino ng pagtanggap. I-type mo ang 888, pagkatapos ay bumalik ka agad sa akin. Ang diagnosis ay simple, kahit na ang proseso ay komplikado. Nag-operate ka mula sa isang istruktura ng pagsisikap na nagsilbi sa iyong kaligtasan sa nakaraan, ngunit ngayon ay naging iyong sariling bilangguan. Sinusubukan mong buksan ang mga pinto gamit ang lakas ng iyong mga bisig, samantalang ang susi na ibinigay sa iyo ay bumubukas lamang sa pamamagitan ng pahinga ng pagsuko. Isipin mo ngayon ang isang hardin na sa iyo sa mahabang panahon, isang espasyo na iyong nilinang gamit ang pawis ng iyong noo, ngunit sa paglipas ng mga panahon ay napabayaan dahil sa kakulangan ng oras, sa labis na tungkulin o sa paniniwalang ang pangangalaga ay responsibilidad mo lamang. Ang hardin na ito na ngayon ay tila tuyo ay nag-iingat pa rin ng orihinal na mga ugat ng kung ano ang itinawag sa iyo. Ang pagpapabaya ay hindi kawalan ng pagmamahal, ito ay labis na pagkagambala. Nawala ka sa pag-aalaga ng mga bakod, ng mga anyo,
at ng mga inaasahan ng iba, samantalang ang pangunahing lupa, ang iyong sariling sentro, ay humihiling lamang na maupo ka roon upang makinig. Ang lahat ng iyong pagkabalisa, ang patuloy na paghahanap ng pagpapatunay o ng nasasalat na mga resulta, ay walang iba kundi isang pagtatangka na punan ang kahungkagan na isinilang mula sa pagsisikap na maging suporta ng lahat, nang hindi kailanman sinusuportahan ng anuman. Hindi ito isang kahilingan, ito ay isang pagpapahayag ng kahandaan. Sa pag-type ng 4 na salitang ito, kinukumpirma mo na ang pagkilala sa iyong lugar ng pinagmulan ay, sa katunayan, ang simula ng iyong pagpapanumbalik. Ang pagkilos ng pag-type ay nagpapahintulot sa nahayag na hindi na maging isang panandaliang kaisipan lamang, kundi maging bahagi ng iyong permanenteng pagkakakilanlan. I-type mo at bumalik ka agad sa pakikinig na ito. Ang solusyon sa makatuwid ay hindi isang listahan ng mga gawain ni isang bagong estratehiya sa pamamahala ng oras. Ang solusyon ay ang pagbabalik. Ito ay ang pagtigil sa pagpilit ng pintong hindi umaayon at pagkilala na. Para sa iyong hinahanap, walang pinto, kundi isang portal na tatawid lamang sa estado ng pagsuko. Kapag tumigil ka sa pakikipaglaban, ang iyong enerhiya ay tumitigil na magastos sa alitan at magsisimulang gamitin sa pagtatayo ng iyong tunay na layunin. Kung may bahagi ng mensaheng ito na nagkumpirma ng alam na ng iyong espiritu, hayaan mong ang iyong like ay maging iyong walang salitang amen. Huwag mong tingnan ito bilang isang tagapagpahiwatig, kundi bilang isang selyo ng pagsang-ayon, isang kilos na nagsasabi na ang katotohanan ito ay narinig at tinanggap sa kabuuan ng iyong buhay. Lumalabas ka na sa mode ng kaligtasan at pumapasok sa mode ng pagpapakita kung saan ang mga bagay ay hindi na nakukuha ng iyong pawis, kundi naaakit ng iyong bagong frequency ng presensya. Ang tunay na kaliwanagan ay dumarating kapag naunawaan mo na ang tinawag mong pagkawala ay talagang isang kinakailangang paglaya upang malinis ang iyong landas ng lahat ng bagay na hindi nagdadala ng diwa ng iyong kapalaran. Hindi inalis ng buhay sa iyo ang mga oportunidad. Inalis ng buhay ang mga pabigat na pumipigil sa iyong paglalakbay upang maabot ang kinakailangang bilis para sa katuparan ng iyong layunin sa panahong ito. Ang pakiramdam na iyon na tumatakbo ang oras at kailangan mong bilisan ng iyong hakbang ay salamin lamang ng iyong espiritu na kinikilala na ang bintana ng oportunidad para sa iyong pamumulaklak ay bukas at ang hindi mo pinagsasama-sama ngayon ay maaaring maging isang nawalang oportunidad dahil sa pag-aatubili. Nararamdaman mo ang presyur na ito dahil sa kaibuturan. Alam mo na ang araw na ito, 15 ng Hunyo, ay isang punto ng pagbabago, isang palatandaan kung saan ang iyong pagpili na huminto sa paglaban ang magdidikta ng takbo ng iyong buong paglalakbay sa mga susunod na buwan. Hindi ito tungkol sa paggawa ng higit pa, kundi sa pagiging kung sino ka isinilang upang maging sa isang postura ng patuloy na kahandaan. Masdan mong mabuti ang mga taong pumapaligid sa iyong landas. May isang tao na nagdadala ng isang tahimik na pagkapagod, isang kaluluwang nagsumikap ng husto, ngunit tulad mo, nararamdaman na ang mga pinto ay nananatiling hindi madaanan sa kabila ng lahat ng dedikasyong inilaan. Ang taong iyon ay may tibay na walang ibang napapansin, isang lakas na pinanatili sa ilalim ng maskara ng normalidad. Ang mukha ng taong iyon ay sumulpot lamang sa iyong isipan habang ang mga salitang ito ay nagkakaroon ng buhay. Isang halos agarang koneksyon sa pagitan ng iyong kaliwanagan at ng pangangailangan ng tulong niya. Ipadala ang mensaheng ito sa buhay na iyon. Sa paggawa mo nito, nagiging aktibong bahagi ka ng network ng suporta na hinihingi ng iyong layunin.
na nagsisilbing daluyan na nagdadala ng kinakailangang liwanag sa isang taong lumalakad pa rin sa anino ng nag-iisang pagsisikap. Ang nagsimula bilang isang pag-aalinlangan ay naging isang ganap na kumpirmasyon, at sa pundasyong iyon nakasalalay ang buong istruktura ng iyong buhay mula ngayon. Ikaw ay nakataya, ikaw ay inatasan, ikaw ay isinugo. Mula ngayon, ang iyong paglalakbay ay hindi na binubuo ng mga kawalan ng katiyakan o walang saysay na pagtatangka na pasayahin ang mundong hindi nauunawaan ang iyong tawag. Iyong tinatanggap ang awtoridad ng ipinahayag sa iyo na kumikilos hindi na bilang isang taong naghahanap ng pag-aprubahan, kundi bilang isang taong taglay na ang kumpirmasyon. Gawin mo ito na may katiyakan ng isang nakauunawa na ang sandaling ito ng pakikinig ay binalak bago mo pa man na-click para pakinggan. Ang iyong pagkakakilanlan ay hindi kung ano ang sinasabi ng iba, ni kung ano ang iminumungkahi ng iyong mga pagkakamali, kundi kung ano ang tinatakan sa sandaling ito. Ang iyong paglalakbay na hanggang ngayon ay parang isang labirintong walang labasan, ay naghahayag na ng sarili nitong arkitektura. Hindi ka nawala. Inihahanda ka upang kilalanin na ang pagsisikap ng tao, gaano man ito kahusay, ay hindi kailanman mapapalitan ng espiritual na pagkakahanay na natagpuan mo rito ngayon. Ang iyong pagpupumilit sa pagkatok sa mga pintong hindi dapat buksan ay hindi isang pagkukulang ng pagkatao, kundi isang pagsasanay ng tibay. Ngayon, nauunawaan mo na ang pahinga ay hindi isang paghinto sa iyong pagunlad, kundi ang kinakailangang kondisyon upang mangyari ang ani. Hayaan mong ang kaliwanagang ito ay manirahan sa pinakamalalim na bahagi ng iyong pagkatao, kung saan dati nagtatago ang pag-aalinlangan. Mula sa araw na ito, lumalakad ka hindi bilang isang walang kapagurang naghahanap, kundi bilang isang nag-aari ng katotohanang ibinigay sa iyo. Hindi ito tungkol sa mga sukatan, kundi isang tahimik na pagkilala na ang sinabi ay nakahanap ng tahanan sa iyong sariling kwento. Ang kilos na ito ang pinakahuling tatak ng iyong pagiging bukas. Ikaw ay nakataya, ikaw ay inatasan, ikaw ay isinugo. Bago matapos ang transmisyong ito, i-type sa mga komento ang mga salitang, "Ako ay pinili." Ituon mo ang iyong intensyon sa pahayag na iyon, na hinahayaang ang bawat letrang na i-type ay maging saksi ng bagong yugtong nagbubukas sa harap mo. Right now, all across the world, ang iba ay tumatanggap ng eksaktong parehong paghahayag na ito. Nararamdaman ang parehong agarang tawag para sa pagbabalik at ang parehong kapayapaang dulot ng ganap na pagtanggap. Ikaw ay bahagi ng isang bagay na malawak, isang bagay na hindi nangangailangan ng ingay dahil ang iyong sariling katotohanan ang iyong sandigan. Ang pagkilalang nararanasan mo ngayon ay simula ng pagpapakita ng lahat ng nakatago at ngayon nagiging nakikita, tinatakan na